Let us pray. Panginoon, maraming salamat po muli na kami po ay inyo pong tinipon dito. At sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay magbibigay sa amin pong tithes and offering. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang magpala po sa bawat isa. At ang perang malilikom ay magagamit po, Panginoon, sa iyong gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Awit pa po tayo ng isang Christmas song, O Holy Night. O holy night, the stars are brightly
Ang gabi sa inyong lahat, purihin ng Panginoon at kayo'y nakadalo sa aming paanyaya upang makapakinig ng isang pamaskong kantatang inihanda ng Gospelite Baptist Church. Ang pamagat nito ay Tell the Story at inaasahan naming ang mensahe ng dula at awit nito ay magiging pagpapala sa inyo.
Lalakad ang magkaibigang Paulo at Boyet nang mapadaan sa isang tindahan. Boyet, Boyet! O bakit, Paulo? Tingnan mo yung laruan. Ang gaganda, no? Ano dyan ang gusto mo? Yung trend, di ba napakagara? Ano kaya mga klaseng bata nakakabili ng ganyang laruan? Mga anak mayaman marahil, dito lang natin mga batang kali. Halika na nga, nagsimulan ng laruan, tumapero sa kanto. Baka dito na makasali. Si Paulo at ang kanyang ina ay nakatira sa isang barong-barong sa loob ng tondo. Ang mga bintana nito ang nagbibigay ng liwanag sa araw at sa gabi na may isang lumang gasera. Si Paulo ay nagtitinda ng dyaryo sa lansangat at ang kanyang ina ay naghuhugas ng plato sa isang maliit na karinderya upang mairaos ang kanilang mga pangangailangan. Isang araw, si Ate Juliet ay bumisita sa kanilang bahay. Maganda ang kanyang ngiti at malambing ang kanyang pananalita, kung kaya't nagtaka si Paulo kung saan siya nanggaling. Magandang umaga, iho. Nandiyan ba ang nanay mo? Wala po, pero ako po si Paolo, ang kanyang anak. Ako naman si Ate Juliet, galing akong Gospel Light Baptist Church. May gusto sana akong iwan sa inyo. Sorry na lang po, pero wala po kami ibabayad dyan. Ay, Paulo, wala itong bayad. Libre ito. Gusto ko lang talagang ibigay sa inyo mag-ina. Totoo po, wala pa pong nagbibigay ng bagay na anumang bagay na libre sa amin mag-ina. Kung ganon, ako pala ang unang makapagbibigay ng libre sa inyo. Ito ang basket ng prutas. Bigay mo sa nanay, no? At ito naman ay isang paanyaya para sa Paskong salo-salo. Magkakaroon tayo ng awitan, kwento, mga laro, at mga regalo. Regalo? Ano pong klase regalo at para kanino? Ito ay mga espesyal na regalo para sa mga batang kasintangkad mo. At kwento? Ano pong kwento? Ito ang pinakadakilang kwento. Narinig mo na ba ang kwento ng Pasko? Ang ibig sabihin niyo po ba ay si Santa Claus? Ay, hindi, Paulo, hindi si Santa Claus. Ang tinutukoy ko ay ang tunay na pangyayaring naganap 2,000 taon na ang nakararaan.
Ng mabuti si Paulo. Kakaiba sa kanya ang kwento na ito. Sa wari niya'y ang sanggol ay ipinanganak sa isang lugar na tulad ng kanilang tinitirhan, kung ang tanging matutulugan niya'y isang sabsaban. Kahit na matagal nang nakaalis si Ate Juliet, ay pinag-iisipan pa rin ni Paulo ang kanyang narinig. Paulo? Oh, Paulo, ikaw nga. Bakit naririto ka? Bata ka. Eh, kita mo, gabing-gabi na. Saka umaambun pa. Ay, palagay ko, hinahanap ka na ng nanay mo. Hinanap ko po ang bituin, Mang Bobby. Hinahanap mo ang bituin? Abay, hindi problema yan. Nakikita mo, ang dami-daming bituin sa langit. Pero hindi po ang bituin na nagturo kung saan ang sanggol sa sabsaban. Narinig niyo na po ba ang kwento ng Pasko? Abay, oo naman. Pero napakatagal ng panahon yun. Siguro nung ako'y kasing edad mo pa lang. Totoo po ba ang kwento ngayon, Mang Bobby? Teka, pero bakit gusto mong malaman? Kasi di po parang nakakapanipaniwala eh. Marahil po ang sanggol ay pinanganak sa isang ang sanggol ay pinakasabsaban. At may mga mayamang tao na pumunta sa kanya at rinagaluhan siya ng mga mamahal na regalo. Inakala nila ang sanggol ay isang hari. Pero bakit sa sabsaban ay papanganak ay isang hari, Mang Bobby? Ang totoo niyan, Paolo, hindi ko rin alam eh. Ang sabi ni Ate Juliet, kinawento niya ito dahil sa isa pang kwento ng yarn, ang sanggol ay lumaki na. Ang sabi niya, pag naniwala ako sa kwentong ito, ay magkakaroon ng kapayapaan sa aking puso na gugustuhin kong ibahagi sa aking mga kaibigan. Sana. Alam mo po yung pangalawang kwento, Mang Bobby. Kapayapaan ba, sinasabi mo? Mailap ang kapayapaan. Hindi natin ito makikita. Siguro, habang nandito tayo sa lupa, hindi natin ito makakamtan. Sana, alam ko rin yung kwentong sinasabi mo. Oh, halika na. At pumasok na tayo kung malapit ng ulan.
Sa araw ng pamaskong salo-salo sa GLBC, Ano ang gaganda ng dekorasyon? At eto na si Ate Juliet. Oh, Paolo, kumusta na? Siya ba ang nanay mo? Welcome po sa GLBC. Kumusta po kayo? Kumusta po? Madalas nga po kayong ikwento ni Paolo, Aling Juliet. Ganun po ba? Sana po sabihin niyo na sa kanya ang karugtong ng inyong kwento. Kasi tinatanong po niya ang lahat ng tao sa lugar namin pero wala akong nakakaalam nito eh. Ganun ba, Paolo? Halika, Paolo. Nakikita mo ba yung mamang yon na nakabarong? Makinig ka mabuti sa kanya kasi sasabihin niya ang lahat ng gusto mong malaman. Ha? Kaya makinig ka mabuti para malaman mo lahat ng katanungan sa iyo. Ha? Sige po, maiwan ko po muna kayo kasi tutulungan ko po ang youth choir. Babalik na lang po ako mamaya. Sige po.
Umupo si Paulo at ang kanyang ina sa harapan ng stage. Ang mga awit ay bago sa kanilang pandinig. Awit tungkol sa bituin, sa sabsaban, sa sanggol, at ang bayan ng Bethlehem. At nag-umpisang magsalita ang lalaking nakabarong. Inulit niya ang kwento ni Ate Juliet, ngunit hindi siya tumigil sa 3 pantas. Sinabi niya na ang sanggol ay lumaki. Isinalaysay niya ang maraming kamangha-manghang ginawa ng lalaking ito. Pinagaling niya ang mga may sakit at tinuturuan niyang mamuhay ng tama ang mga tao. Naluha si Paulo nang sabihing pinatay ito ng mga Hudyo. Siya'y ipinako sa krus. Ngunit hindi rito nagtapos ang kwento. Ang sabi ng lalaking nakabarong na ang pinako sa krus na ang pangalan ay Jesus ay nabuhay muli. Lahat ito ay bago para kay Paulo at marami siyang naging katanungan. Habang namimigay ang preacher ng mga regalo sa mga bata, ay nilapitan ito ni Paulo. Ikaw marahil si Paolo? Ako nga pala si Kuya Edgar. Paano niyo po ako nakilala? Dahil sa laki mo? Kilala niyo po si Ate Juliet, ano? Oo. Nakikita ko sa itsura mo na marami kang katanungan. Meron bang bumabagabag sa puso mo? Ang sabi niyo po na ang sanggol ay namatay para sa lahat ng tao. Oo. Pero kung ganon, napatay din siya para sa akin. Pero bakit po, Kuya Edgar? Paulo, dahil mahal niya ako at mahal ka niya rin. Papakita ko sa iyo mula sa Biblia kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa mga tao at sa sanlibutan. Sandali lang. Ito, sa John 3:16. Basahin natin dalawa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanya ay sumampalataya, ang ibig sabihin po nito ay totoo ito? Oo, pero ang pananampalataya o paniniwala ay hindi lamang sa isip. Ito rin ay sa iyong puso. Sinasabi dito na dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. At bawat kasalanan ay may karampatang kaparusahan. Subalit sinasabi dito sa Biblia na dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. At siya ay namatay sa krus upang tayo ay maligtas. Maliban sa Panginoong Hesus, wala nang ibang daan. Kung atin siyang tatanggapin, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Paano ko ba makakanta na buhay na walang hanggan, Kuya Edgar? Meron pang isang talata mula sa Romans chapter 10, verse 9. At sinasabi dito, na sapagkat kung ipapahayag sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa patay, ay maliligtas ka. Pwede ko na po bang gawin yun ngayon, Kuya Edgar? O kailangan ko pa po magantay pag matanda na ako? Oo naman, pwede mo nang gawin yon. Gusto mo na bang manalangin? Opo. Panginoong Jesus, naniniwala po akong totoo ang kwento ng Pasko. Naniniwala po akong namatay kayo sa krus para sa akin. Patawarin niyo po ang aking mga kasalanan at tatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ako na mahalin ka tulad ng pabal mo sa akin na tinuturo sa Biblia. Amen. Salamat po, Kuya Edgar. Di ba po kinakorn po ito ibagi sa iba? Oo naman, para makatanggap rin sila ng pagpapala. O ano si Mang Bobby, totoo po ang kwento ng Pasko.
Bagamat Disyembre na, ay malakas pa rin ang ulan. Subalit ang mga tao sa barangay ni Paulo ay masaya dahil sa mga mumunting regalong na ibigay sa kanila ng mga taga-GLBC. Si Paulo at ang kanyang ina ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan at kasayahan sa kanilang mga puso, na dulot lamang ni Jesus. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Paulo. Sa bahay ni na Paulo, Oh, Paulo, saan ka ba nang galing? Ang aga-aga mo umalis kanina. Pasko pa naman. Pinabalita ko po sa ating mga kapitbahay na totoo ang kwento ng Pasko. Yung iba ay naniwala at tinanggap ni Cristo bilang sarili ng tagapagligtas tulad natin. Pero yung iba, sabi, bag-iisipan pa raw nila. Nay, ano bang inaantay nila? Ewan ko. Pero, ang lakas ng ulan sa labas. Tignat mo at nanginginig ka na sa lamig. Tanggalin nga natin yung jacket mo. Gusto kong tikman mo ang niluto kong tanghalian. Galing sa pagkaing ibinigay nila Ate Juliet. Naamoy ko na nga. Nice. Palagay niyo ba ang mga mayamang tao sa kabilang barangay ay kilala si Cristo? Siguro. Pero paano nangyari yun? Di nga nila kinakwento sa atin. Biro mo, di nila alam. Siguro nagpapasko sila na di nila alam ang tungkol kay Kristo. habang naguhugas ng pinggan ang ina, ay lumabas si Paulo sa malakas na ulan. Paulit-ulit na pumasok sa mura niyang isipan ang mga mayayamang kapitbahay na wala roon sa pamaskong salo-salo ng GLBC. Alam niya kaagad ang dapat niyang gawin. Kahit malakas ang ulan at hangin, ay lumakad si Paulo patungong kabilang barangay, kung nasaan ang malalakihang mga bahay. Ngayon pa lamang niya narating ang lugar na iyon, dahil sa ang tingin ng mga tao ay hindi tama ang dumalaw sa mga mayayaman nang walang paanyaya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ate. Ako, kasi parang narinig na po ba magandang balita tungkol kay Jesus? Ang ibig mong sabihin ay kumatok ka sa aming gate sa ganitong klase ng panahon? Ano sa walang kabuluhang tanong na iyan? Lahat ng tao sa lugar na ito ay naniniwala sa kwentong iyan. Di naniniwala po ba kayong to ang kwento? Siyempre naman, iho. Anong akala mo sa akin? Pagano? Tulad ng sabi ko, naniniwala ko sa kwentong iyan. Di po lahat ay naniniwala marahil po ang sanggol. Marahil po. Marami po. Salamat po, ate. Marami pa po akong bisisitahin. Salamat po, ate.
lumalakas ang ulan at hangin at halos hindi makita ni Paulo ang kanyang dinaraanan. Nagpalipat-lipat siya ng bahay at pare-pareho ang naging kasagutan ng kanyang mga nakakausap. Kaya't napag-isip si Paulo, bakit ang lahat ng tao sa lugar na iyon ay nakakaalam sa kwento ng Pasko, samantalang sa kanyang barangay ay walang nakakaalam? Pagliko niya sa isang kanto, ay may nakita siyang isang magandang bahay na mistulang nag-aanyaya sa kanya. Muli siyang kumatok at isang lalaki ang nagbukas sa gate. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Mister. Ako po si Paolo. Narinig niyo po ba ang magandang balita tungkol kay Jesus? Oo naman, Paulo. Alam na alam ko yung kwento na yan. Pwede po ba akong magtanong muli? Bakit po halos lahat ng tao sa inyong barangay sa inyong barangay nakakaalam na tungkol sa kwento? Dahil sa... Halika muna, pasok ka muna dito sa loob at magpatuyo ka muna habang mag-uusap tayo. Sorry na lang po. Pero gusto ko pa pong tanay balita. Ay niyong kali ang tungkol kay Jesus. Aba, ang lakas ng ulan dito sa labas Parang bagyo na. Tsaka, nanginginig ka pa sa ginaw. Wala ka pang payong. At ang nipis pa ng jacket mo. Alam niyo po, ba mister, na ang kwentong narinig ko kagabi ay nakapagbigay ng kapayapaan at kasiyahan sa aking puso. Gusto ko yung bahagi sa iba ang tungkol kay Jesus. Maraming salamat po at marami pa po akong bisitahin. Tumalikod na si Paulo at lumakad papalayo kay Tomas. Hindi na siya maaninag sa lakas ng ulan. Nang mamulat si Tomas sa kanyang pagkabigla at kahihiyan, ay agad niyang hinabol si Paulo, ngunit nahirapan siyang makita ito. Paulo! Paulo! Naku, hindi siya maaaring lumayo. Paulo! Mister, tulungan niyo ba ako? Ibahagi niyo ba po sa iba? Nimatay si Paulo, kaya't kinarga siya ni Tomas. Papasok sa bahay nito at nagpatawag ng doktor. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong kaawa-awang anyo. Sa sala ni Tomas, ay kinausap niya ang doktor. Dok, kumusta ang kalagayan ng bata? Tomas, alam mo ba kung saan makikita ang mga kamag-anak ng bata na yan? Kausap ko na si Brother Edgar kanina eh. Susubukan daw niyang hanapin yung nanay ng bata. Tomas, tatapatin na kita ha. Maluba ang lagay ng bata. Ang pinagtatakahan ko, anong bang ginagawa ng bata niya sa gitna ng napakalakas na ulan na yan? Yung jacket niya nga parang basa na sa sobrang basa. Dok, gagaling ba siya? Huwag kang magalala sa pera ha. Ako ang bahala. Tomas, pera ba mo? Hindi pera ang kailangan ng bata na yan. Marami na kami nakita sa kabilang barangay nga eh. Di parehong problema na ganyan. Marumi ang tahanan. Walang makain. Madumi ang mga damit. Yung iba nabubuhay, yung iba naman Ay, salamat. Oh. Doktor, pasok po kayo kasi parang malubha po yung bata. Sige. Kailangan po kayo ng bata. Naku, Tomas. Kaawa-awa ng bata. Napakalubha ng kanyang kalagayan. Alam mo, Helen, lahat ng bagay meron ako. Meron akong mapagmahal at maarugang pamilya, asawa. May pera, may bahay, may pagkain.
Pero alam mo, Helen, sa gabing ito, pakiramdam ko, wala akong bagay kahit ano eh. Walang-wala ako. Tomas, meron ka namang pananampalataya sa Panginoon eh. Helen, yung batang iyon ay pumunta sa GLBC, sa Gospelite Baptist Church. At nung una niyang mapakinggan ang mensahe patungkol sa kaligtasan kay Jesus, nagbago ang kanyang buhay. Pumarito sa bahay natin, sa pintuan ng bahay natin, sa lakas ng ulan, upang sabihin at tanungin na, narinig ko na ba yung balitang yun? Tomas, ayokong kinakaawaan mo yung sarili mo. Tsaka yung batang yun, napakapanatiko. Ellen, yung batang iyon na sinasabi mong panatiko, ay binago ang kanyang buhay. Pero samantalang ako, ang tagal ko ng mananampalataya, hindi man lang ako makatawid sa ating kapitbahay upang ibahagi ang magandang balita patungkol kay Jesus. Nako, Tomas, nakikita naman ng mga kapitbahay natin at ng mga tao, nagsisimba tayo sa GLBC. Nung si Jesus ay nakita niya ang mga tao, naawa siya. Pinakain niya yung mga nagugutom. Pinagaling niya yung may sakit. At alam mo, Helen, kung saan yung pangangailangan, andun siya. Samantalang ako, ito, pumipirma ng mga tseke. Wala. Sa pagtawid lang ng kabilang kalye, hindi ko magawa upang ibahagi ang salita ng ating Panginoong Hesus, upang ibahagi ang kaligtasan.
Alam kong malubha ang kain ko, Doktor. Nariyan na po ba ang nanay ko? Hinahanap na nila ang nanay mo, Paulo. Teka muna. Ano ba ginagawa mo doon sa gitna ng sobrang lakas na ulan na yun? Ang kwento ng Pasko, Doktor. Ibinabahagi ko po ang tungkol kay Jesus. Ang sanggol sa sabsaban? Yun nga po. Naniniwala po ba kayo? Totoo ang kwento? Oo naman, Paulo. Napakinggan ko yung sa simbahan namin. Kung ganun, Doktor, alam niyo na po kung bakit ko ibinabahagi sa iba ang tungkol kay Jesus. Di na mahalaga sa akin kung may payong man ako o wala, o manipis lang ang jacket ko. Ang tunay na mahalaga sa akin ay nang maniwala ang iba ang tungkol sa kwento. Nagkaroon ako ng tunay na kapayapaan nung una kong narinig ang kwentong ito. Gusto kong ibahagi sa iba. Kailangan sa iba. Paulo? Paulo! Mula noon ay nabago ang buhay ni na Tomas at Helen. Hindi lamang sa buhay ni Tomas, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang mga kapitbahay. Alam ng mga tao na higit sa pagpunta sa simbahan ang ginagawa ng pamilya ni Tomas. Sila'y lumalabas at pumupunta kung saan may pangangailangan at ibinabahagi ang magandang balita tungkol kay Jesus. At si Paulo, gumaling siya at nabuhay upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasalaysay sa kwento ng Pasko.
At dito po nagwawakas ang aming kantata. Sana'y naibigan ninyo ang munting handog at sana'y naging pagpapala ito sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Marami pong salamat muli sa inyong pagdalo sa kantatang ito. At marahil napakinggan nyo naman yung mensahe. At siguro sa akin, sa tagal ko sa mundong ito, naka-66 na Pasko na ako. No? At sa 66 na Paskong yun, naalala lagi natin ang pagdating ng Panginoon. At sa 66 na taon na ibinigay sa akin ng Panginoon, naalala mo lagi yung Holy Week, kung saan maalala naman natin na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Pero ang tanong, ano ito para sa iyo? Anong epekto nito sa iyo? Madalas nating napapakinggan at alam natin lahat ng kwento simula na ako'y magkaisip na namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya'y nalibing at nabuhay na maguli. Sino sa inyo hindi nakakaalam nun? Palagay ko, wala. Katulad nung tinatanong nila, alam nyo ba yung kwentong ito? Alam nyo. Kabisado na nga natin yan eh. Parang ang istoryang yan eh, gas-gas na para sa atin dahil paulit-ulit na pinapaalala sa atin ang Panginoon, nagkatawan tao, pinanganak sa sabsaban, pagkatapos lumaki, nung siya ay 30 years old na, pinahayag niya yung sarili niya at ipinangaral niya na darating na ang kaharian ng Panginoon. Sa loob ng 3 taon na kasama siya dito sa lupa, pinahayag niya ang paraan ng kaligtasan. Pero nung una pa man, marami ng tao ang bagamat alam nila yung totoong istorya, hanggang istorya na lang yun. Walang epekto yun sa buhay nila. Which is ayaw natin mangyari sapagkat kung meron mang istorya na makakaapekto sa ating buhay at makakapagbago ng ating buhay at makakapagbigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay, ito yung kwento ni Kristo. Ito yung kwento ni Kristo. Alam natin, si Kristo ay namatay. Pero hanggang saan ang kamatayan niya? Para saan ang kamatayan niya? Una, katotohanan, alam natin na lahat tayo nagkasala. Tama na po. Sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Pag may nagtaas ng kamay, yan ang una mong kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala nga. Pag nagtaas ka ng kamay, ibig sabihin, yan ang una mong kasalanan, sinungaling ka. Dahil sabi ng Diyos, lahat. Pati ako. Pag nagturo ka ng daliri mo, yung 3 daliri mo nakaturo sa iyo. Tama? Na nagsasabi lang na lahat tayo. We are in the same boat. Nasa parehong tayong bangka. Lahat tayo ay nagkasala. Kahit ikaw, pastor, kahit mag-aral ako ng 1,001 theology, hindi nito mabubura ang pagkamakasalanan ko. At kung ipapalabas natin ang buhay natin dito, darating tayo sa punto na makikita ng mga tao ang ginawa nating kasalanan. Palagay ko, pag alam na natin na darating yung pelikula ng ating buhay, na makikita natin, ay nako, ito yung kasalanang ayaw kong makita ng mga tao, siguro mauupos tayo sa hiya bago dumating yun. Pero hindi na natin mabubura ang katotohanan ng tayo ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Alam ng Panginoon yon, doon pa man sa hardin ng Eden, alam na ng Panginoon na ang tao ay nagkasala. At sabi ng Panginoon,
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi naunawaan ng tao kung anong ibig sabihin ng kamatayan. Ang unawaan ng tao sa kamatayan ay mawawalan ka ng hininga, babalik yung katawan mo sa alabok, at ang kaluluwa mo ay papupunta sa langit o sa impyerno. Yun, ano. Pero hindi alam ng tao kung gaano kahalaga na masigurado niya na sa langit siya pupunta at hindi mapupunta doon sa lugar ng kaparusahan. Maraming tao nagbabakasakali. Katulad ko, lumalaki ako nagbabakasakali na sinasabi sa akin ng aking mga magulang sa abot ng kanilang makakaya na sabi niya, magpakabait ka lang. Baka maawa ang Diyos sa iyo at papasukin ka rin sa langit. Baka, ginagamit nila yung salitang baka, ibig sabihin, hindi tiyak. Lumalaki ako, natatakot ako na pagkatapos kong humingi ng tawad, ay makakagawa na naman ako ng kasalanan. So, eto na naman ako. Nasa balag ng alanganin. Di ko na naman alam kung ano pang kasalanan ang nagawa ko, kung naihingi ko na ng tawad ang lahat ng kasalanan ko sa bawat araw. Paano kung may nakalimutan ako? Yun ang kinatatakot ko. Saan ako pupunta? Pero nung mabasa ko sa Biblia, kung ano ang extent o yung ginawa ni Kristo, anong epekto nito sa akin, doon ko na natanto, naunawaan na yung pagkamatay niya sa pala sa krus ay para bayaran ang sentensya ng aking kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan ko noon, kasalanan ko ngayon, hanggang sa ako ay mamatay, pagharap ko sa Diyos, ibababa niya yung hatol. At ang hatol ay guilty. Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May dalawang klase ng kamatayan. Ang kamatayang pisikal, kung saan ang ating katawan ay babalik sa alabok, pero may kamatayang walang hanggan. That means, hiwalay ka sa Diyos at papunta ka doon sa dagat-dagatang apoy. Walang purgatorio na itinuturo ang Biblia. Walang lugar na yon. Kung hindi, ang Diyos ay very decisive. Ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan. Hindi niya sinabing ng mga. Ibig sabihin, may higpit siya. Walang isang kasalanan, kahit anong gaan o kahit anong bigat sa pananaw ng tao, ang sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isang kasalanan mo lang, doon ka na sa dagat-dagatang apoy. Ganon kahigpit ang Diyos. At nakakatakot isipin sapagkat sabi ng Biblia, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay ang paghukom. At hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan sa atin. So, habang tayo nabubuhay, gusto ba nating mamuhay tayo sa takot na darating ang paghukom at ibababa ng Diyos ang hatol niya na nagbabaka sakali tayo na ang kabutihan natin ay makakapagligtas sa atin? Hindi ba? Parang nasa balag tayo ng alanganin nun. Pero ang ginawa ng Panginoon, nagkatawan tao siya. Para mismo mukha sa mukha ay ituro niya sa mga tao ang paraan ng kaligtasan. Sinabi sa kanyang salita, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo naligtas. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, upang ang bawat isa ay magmayabang. Oo nga naman. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting gawa, di yung mga mayayaman, mas marami silang magagawa at may kakayahan sila kaysa sa mahirap. So sa makatuwid, ang mga pupunta lang sa langit, yung mayayaman lang. O kung sasabihin naman natin, ang makakapunta lang sa langit ay yung mga may pinag-aralan, kawawa naman yung hindi nag-aral. So sa makatuwid, mga kapatid, ang batayan ng Diyos ay ang kanyang anak. Anong gagawin mo kay Kristo? Hindi sinabi ng Diyos, para makapunta ka sa langit, magpakabait ka. Ito ang sabi ng Diyos. Sinabi ito ni Jesus, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang tugon ni Jesus ay hindi tayo niyayaya sa relihiyon. Ang tugon ni Jesus ay relasyon sa Kanya. So huwag tayong malito sapagkat
nililito tayo ng dyablo. 6,000 at mahigit ang relihiyon sa mundong ito. At sabi nila, para linlangin tayo, parang ilog lang yan. Sa dagat din ang tuloy. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, yung sinabi ni Jesus. Either nagsisinungaling si Jesus o siya ang katotohanan ng sabihin niyang, ako ang daan. At ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung sa pamamagitan ng kakayahan mo, makakapunta ka sa langit, anong itatawag mo kay Jesus? Hindi mo siya pwedeng tawagin tagapagligtas. Bakit? Nailigtas mo ang sarili mo eh. At bakit magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas kung kaya mo rin lang iligtas ang sarili mo? Sa mga katuwid, ang kalagayan natin ay ito. Tayo ay lahat na makasalanan. At ang dulo ng ating buhay na nag-aabang ay ang tiyak. Sinasabi ko, tiyak na kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Nang makita ito ng Diyos, sabi nga, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Siya ang gumawa ng paraan. Dahil ang tao walang paraan para iligtas ang sarili niya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Pinahayag niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Sa atin, nanilikha sa sarili niyang wangis. Ang kanyang anak ay nagkatawang tao. Iniwan niya ang karangyaan ng langit. Para kanino? Para sa atin. Kaya ng Diyos na maging Diyos kahit na wala tayo. Bago pa man tayo nilikha ng Diyos, Diyos na siya. So ibig sabihin, kung problema ang pag-uusapan at aalisin ng Diyos ang problema, tatanggalin niya lang hangin, wala na tayo. Ganon kadali. Pero hindi ganon ang ginawa ng Diyos eh. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Tandaan niyo, walang ibang anak. Bugtong na anak, that means kaisa-isang anak ng Diyos. Ganon kayo kahalaga at ganon ako kahalaga na isusuko ng Diyos ang pinakamahalaga na kayamanan ng langit kapalit ng kaligtasan mo. Sabi ng Biblia, gaano kayaman yun, Pastor? Ang sabi ng Biblia ay ganito, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Ibig sabihin, pagsamahin mo na ang yaman na nakikita natin at hindi natin nakikita. Pagsamahin mo ang yaman sa ibang mga planeta, pagsamahin mo ang mga yaman sa lahat ng lugar, itambak mo sa iyong harapan, hindi nito kayang bayaran ang isang kaluluwa para ito'y maligtas. Ibig sabihin, ikaw ang yaman ng Diyos. Na ikaw mismo ay tutubusin ng Diyos sa tiyak na kaparusahan. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kahalaga para sa Kanya? Ang Diyos nagpapahalaga sa iyong kaluluwa. At ayaw niyang matungo to sa impyerno. Gumawa siya ng paraan. At nung gumawa siya ng paraan, eto ang tao, Merry Christmas sa iyo, pero hindi nila alam kung saan sila pupunta. Inaalala natin ang kaarawan ng Diyos, pero tayo nagbibigayan sa isa't isa na nakakalimutan na natin siya. Yung kahulugan ng Pasko. Nung si Kristo ay magkatawan tao, dinanas niya ang hirap upang maitawid sa tao ang mensahe na siya ang kaligtasan. At nung mamatay siya sa krus, lahat ng tao, maging ang mga kaibigan niya, ay siya'y iniwan. Maging ang Diyos, nung siya'y nasa krus, ang kanyang ama ay kanyang tinawag. Ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Mismo ang kanyang ama, tinalikuran siya. Ang tingin sa kanya, he became sin. Siya ang naging haing kasalanan para sa atin. Inako niya yung kasalanan at tinalikuran siya ng Diyos at ang buong parusa ng sanlibutan ay binagsak sa kanya. At ang sabi sa Hebrews 2:9, and he tasted death for every man. Nilasap niya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung parusa ko, nilasap niya. Yung parusa ni Janine, nilasap niya. Imagine kung 7 billion to 9 billion tayo, nilasap niya sa bawat isa. At yung mga nakaraang mga tao, simula nung lakyain ng mundo, nilasap niya sa bawat isa. Grabe yung tinanggap niyang parusa sa krus para sa iyo at para sa akin. Yun ang
tunay na diwa ng Pasko. Nung magpunta siya dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao. Totoo, namatay siya sa krus, pero ang sabi ng Biblia, ganito, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Paano magbubuhos ng dugo ang Diyos kung hindi siya magkakatawang tao? Tama? So yung Kapaskuhan, alam natin, ang Diyos ay nagkatawang tao, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat ito na siya, ang matagal nating inihintay, na mag-aalis ng takot at magbibigay sa atin ng kapayapaan sa galit ng Diyos na naghihintay sa atin. Tandaan nyo, ang kabayaran ng kasalanan, isa palang kasalanan, ay kamatayan. Hindi ka ba natatakot na haharap ka? Pero sa pamamagitan ni Jesus, siya ang naging tulay para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Na nung mamatay siya sa krus, nakalagay doon sa kanyang ulunan, tetelestai. Ibig sabihin nun, finished transaction. Ibig sabihin, naganap na. Kung sa gera at lumaban sa gera at may nagbalita, sasabihin nila, tetelestai. Ibig sabihin, tagumpay na tayo, tapos na ang gera. Napagtagumpayan na natin yon. Kung ang utang ay nabayaran, sasabihin nung nagbayad ng utang, tetelestai. Ibig sabihin, nabayad na lahat. Wala nang kulang, wala nang sobra. Tapos na. Nung si Kristo ay mamatay, anong sigaw niya na ika-anim? Sabi niya, tetelestai. Naganap na. It is finished. Ibig sabihin, yung katubusan para sa iyong kaligtasan ay kompleto niyang binayaran. Yung galit ng Diyos ay kanyang nilasap para ang galit ng Diyos ay hindi sa iyo mabuhos. Sabi ko nga, kapag kinagat ka ng langgam, anong ginagawa mo sa langgam? Pinupulot mo yung langgam, tinatanggalan mo ng paa, pagkatapos saka mo tinitiris. Langgam pa lang yun. Kung ikaw mismo marunong kang magalit sa langgam, kaano na lang tayo ang itsura natin sa Diyos, maliit pa sa langgam. Tama? Isipin mo na lang kung papatay ka ng lamok. Tapos tinusok ka ng lamok dito. Kung makahataw ka mula Divisoria hanggang... Ibig sabihin, pagbagsak ng lamok, patay na yung lamok, pinupulot mo pa, tapos tinitiris mo pa. Ganun ka magalit sa isang simpleng sakit sa iyo. Ang Diyos, sa ating pagkakasala, para nating kinakagat ang sakong ng Diyos. Na sa isang iglap, ibubuhos niya at dudurugin tayo ng kanyang sakong dahil yun ang karapat-dapat sa atin. Pero sa halip na yun ay kanyang gawin sa iyo at saka sa akin, sa kanyang anak niya ibinuhos. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, sa kanya ibinuhos. Grabe, hindi niyo mo nararamdaman kung gaano kabigat yung parusang kanyang tinanggap para sa iyo at para sa akin. Kaya it gives a great meaning to that particular verse, John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito lang ang kondisyon, upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay higit sa paniniwala lang. Pwede kang maniwala sa lahat ng bagay, pero hindi ibig sabihin na may tunay kang pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwalang may pagtitiwala. Marahil, ang dami na napakinggan na natin. Naniniwala ako na si Kristo ay nagkatawang tao, namatay sa krus para sa aking kaligtasan. Naniniwala ako. Maraming tao naniniwala. Pero ang tanong, head knowledge. Naniniwala ako na yung tubig makakatanggal ng aking uhaw. Pero hanggat hindi ko iniinom yung tubig, hindi ako mapapatid ng uhaw. Tama? Ganon ko minsan, hanggang doon na lang tayo sa head knowledge. Pero yung heart knowledge, yung totoong experiential knowledge, yun ang kailangan natin. Yung mananasan natin, yung kaligtasang ibinibigay sa atin ng Panginoon at ganap na kapatawaran. Alam mo,
Namatay siya para sa iyo. Sa lugar mo. Sa halip na ibuhos ng Diyos ang paghuhukom sa iyo, binuhos niya sa kanyang bugtong na anak. Ang bigat nun. Yung anak mo, na wala namang ginawa na masama, sa kanya ibubuhos ang buong kasalanan ng kayo at bawat isa at mga taong lumipas na at taong ipapanganak pa, sa kanya ibinuhos. Hindi ko ma-imagine mga kapatid kung gaano kabigat yung parusang kanyang tinanggap. Pero pinangatawanan niya. Hindi siya bumaba sa krus para sunugin ang buong mundo. Nanatili siya sa krus. Ano ang nagpanatili sa kanya sa krus? Hindi yung pako. Ang nagpanatili siya sa kanya sa krus ay yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Dahil kung siya'y bumaba sa krus at hindi siya namatay, wala tayong kaligtasan. Nanatili siya sa krus, pinangatawanan niya yung pagmamahal para tayo iligtas. Oo, nalibing siya. Pero nabuhay siyang maguli upang patunayan sa atin, tinalo niya yung kamatayan. At siya lang ang pwede magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi magiging magandang balita pag namatay lang. Pero yung nabuhay na maguli, pag sinabi mong nabuhay na maguli, ibig sabihin namatay yun. Tama? At yun ang tunay na magandang balita. Anong requirement para sa iyo? Para makamtan mo ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Maalis yung sentensya mo. Ang sabi ng Biblia, magsisi ka na ngayon. Magbalik loob ka na sa Diyos. Ibig sabihin, ito ang daan papunta sa kapahamakan. Ito yung dinadaanan mo. At maraming tao, maluwag ang daan papunta doon sa dulo ng kamatayan. Pero ngayon sinasabi ng Diyos, pag nagpatuloy ka dyan sa buhay na yan, ang dulo niyan ay hiwalay sa Diyos at kamatayang walang hanggan. Magpapatuloy ka pa ba? Hindi. Ibig sabihin, pag nakita mo ang sarili mo yung makasalanan, at yun ang tungo at dulo nito, mahihinto ka, di ba? Tapos sabi mo, ayaw ko na magpatuloy. Nagbago ang isip mo. At anong gagawin mo? Andi dito si Kristo sa krus. Andi dito si Kristo na nabuhay na maguli, na nag-aalok sa iyo ng kaligtasan. Anong unang hakbang? Nagbago yung isip, tatalikod ako. Anong tatalikuran ko? Yung buhay kong makasalanan. Kaya huwag niyong sabihin sa akin na pupunta kayo sa langit na wala kayong tinatalikurang kasalanang buhay. Itong mensahe ng Ebanghelyo ay nakakapagbago ng buhay. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Head knowledge won't change your heart or life. But heart knowledge will do. Ganon kayo kahalaga sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, pinapahalagahan mo ba ang kaluluwa mo? Hindi ka namin inaalok ng relihiyon. Ang magandang balita ay si Kristo sa puso mo. Pagsisihan mo ang buhay mo makasalanan, talikuran mo na yon. At si Kristo ang iyong pagkatiwalaan. Dahil siya lang ang makapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ilalagay ko ang pangalan ni Sister Janine. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Sister Janine. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para kay Sister Janine. Anong requirement? Kung si Sister Janine ay sasampalataya. That means, ito ngayon ang daan niya papunta sa kamatayan, siya ay tatalikod dito at magtitiwala kay Kristo na siya lang ang pag-asa na maligtas at hihilingin niya si Kristo na iligtas siya. Anong sabi ng Biblia? Siya ay hindi na mapapahamak. Anong ibibigay ng Panginoon sa kanya? Buhay na walang hanggan. Ilang beses mo hihingin at ilang beses ka bibigyan ng buhay na walang hanggan? Di ba isa lang? Alam ka naman dalawa, walang hanggan na yung isa, dalawa mo pa. Masyado ka naman, baka lumampas ka na. Magandang balita dahil minsan mo lang itong gagawin at mababago nito ang direksyon ng iyong buhay, malalayo ka sa kasalanan at makikita mo ang tunay na kalugan ng buhay para sa Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay hindi idinidiin ang sukat ng buhay. Alam niyo, maraming tao na buhay. 100, 969. Pero anong ginawa nila sa buhay nila?
Di ba? Makikita mo na lang sa lapida nila, kailan ipinanganak, kailan namatay, yung nandun sa gitna, dash, wala, ang ikli lang. Tama? Ang inialok ng Panginoon ay hindi lamang mahabang buhay, kung hindi kalidad ng buhay na ipinamuhay mo para sa Panginoon. At yun ay magsisimula, kung ikaw ay tatalikod sa iyong kasalanan, at magtitiwala na yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay kompletong bayad sa sentensya mo. Pinag-uusapan natin sentensya. Kasalanan mo noon, ngayon, hanggang sa mamatay ka, susumadahin yan, isa lang ang sentensya, kamatayan sa dagat-dagat ng apoy. Tatanggalin niya yon, ipapataw niya kay Kristo, at sa pagsampalataya mo, ano mangyayari? Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Wala akong binanggit na reliyon dahil wala naman binanggit doon na reliyon. Relasyon ang binanggit. Mabuti na lang, yung verse na yon, wala nakalagay na pangalan na Janine. Kung Janine na nakalagay doon, magpalit na tayo ng lahat ng pangalan, Janine na. Pero ang nagpapasalamat tayo, kahit na anong kabigat ng kasalanan mo, o hindi sinusukat, walang binyal sin sa Diyos, walang mortal sin. Mortal sin lahat talaga sa harapan ng Diyos. Pero itong maganda, kayang patawarin ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Isaiah, though your sin be as scarlet, they shall be as white as wool. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Si Kristo sa puso mo. Gusto ko niyang bigyan ng regalo na buhay na walang hanggan. Ang regalo ay pinaghihirapan na nagbibigay, hindi nang tumatanggap. Ang premyo ay pinaghihirapan ng tumatanggap, hindi nung nagbibigay. Ang regalo, ang kaligtasan ay isang regalo. Kaya hindi ito pinagpapaguran ng tatanggap. Pinagpaguran ito ni Kristo. Pastor, ganun lang, pag ako ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo, ako ay maliligtas ayon sa kanyang sinabi. Oo, mga kapatid. Ang dali naman. Madali para sa iyo na tumanggap na regalo. Pero yung bumili, tingnan mo, napako sa krus para sa iyo. So, hindi ibig sabihin naligtas ka na walang nagbayad. Sayang, di ba? Yung hindi magkakaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. Kaya huwag magmakasakali. Si Kristo lang ang daan. Hindi ang reliyon. Kahit na sabihin natin maging miyembro ka ng Gospel Light Baptist Church at tumagal ka rito ng 1,000 taon, wala si Kristo sa puso mo, pupunta ka pa rin ng impyerno. Kahit ang reliyon mo ay pinakamagandang reliyon, kung wala si Kristo sa puso mo, sa impyerno ka pa rin pupunta. Sa Paskong ito, ang ganda ng regalo, si Kristo sa puso mo. At ang regalo ni Kristo sa iyo, buhay na walang hanggan para sa iyo. Di ba ang gandang balita? Tama? Ayan, kung magandang balita ito, nakita niyo si Paulo, umuulan. Inuubo na tuloy ako. Yung bata nakaunawa. Mga Kristiyano, hinahamon ko kayo. Marami pang tao na dapat makaalam yan. Ngayong Pasko, pakilala natin sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko, si Kristo sa puso nila. Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang. Simple lang ginawa ko nung June 7, 1981. Ito lang ang panalangin ko na ma-realize ko. Sabi ko, Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan na dapat lang maparusahan sa dagat-dagat ng apoy. Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko at inaamin ko yon. Panginoon, ikaw lang ang pag-asa ko. Patawarin mo ko sa mga kasalanan na gawa ko. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. Ako'y sumasampalataya sa iyo na yung pagkamatay mo sa krus ay kompletong kabayaran sa sentensya o kaparusahan para sa akin. Panginoon,
Ako'y sumasampalataya na ikaw ay nalibing at nabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Panginoon, binubuksan ko ang puso ko sa iyo, maging Panginoon kita at tagapagligtas. Nanalangin ako ng taos puso at pinanghawakan ko yung kanyang pangako. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Gilbert. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para kay Gilbert upang kung si Gilbert ay sumampalataya sa kanya, si Gilbert ay hindi mapapahamak, kundi si Gilbert ay magkakaroon ng hindi pwedeng maputol ang walang hanggan. Hindi pwedeng bawiin ang walang hanggan. At ang totoo nito, ang nangako, hindi sinungaling. Sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos. Ang kanyang pangako ay mapapanghawakan mo at mapapanghawakan ko. Huwag nating ihinto dito ang ating kaalaman. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nalibing, si Kristo ay nabuhay na muli dito. Head knowledge. Experiential knowledge is, Panginoon, patawarin mo ko. Sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Manahan ka sa puso ko at maging Panginoon ko at tagapagligtas. Yun ang karanasang makakapagligtas sa iyo. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Hindi po magiging mahaba ito. Marahil sa gabing ito, masasabi mo, Pastor, yun pala ang tunay na diwa ng Pasko. Madali lang palang maligtas. Pero merong namuhunan, merong nahirapan, merong nagbayad ng kanyang dugo, merong nagbayad ng kanyang buhay para sa kaligtasan ko dahil hindi ko kayang iligtas sa sarili ko. Pastor, ipag-pray mo ko. Gusto kong maligtas. Gusto kong magtiwala kay Kristo bilang aking tagapagligtas ngayong oras na ito. Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko yung regalo niya, si Kristo sa puso ko. Kaya kung sa oras na ito, hindi kita inaalok ng relihiyon. Ang iniaalok sa iyo ng Biblia ay isang tunay na relasyon. Si Kristo sa puso mo. Kung yan ang iyong panalangin, maaaring magitaas mo yung kamay. Huwag ka maya, huwag ka matakot. Nakayuko lahat ng ulo, nakapikit lahat ng mata. Pastor, pag-pray mo ko. Gusto kong talagang ngayon ko naliwanagan. Yun lang pala. Magtitiwala ka kay Kristo bilang iyong tagapagligtas sa iyong buong puso na siya'y namatay na libing at nabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Totoo pala yung regalong ito. Hindi siya sinungaling. Siya ay Diyos na nangako ng kaligtasan. Pastor, pag-pray mo kung magtitiwala ako kay Kristo. Kung yan ang iyong panalangin ngayong oras na ito, maaari bang itaas mo yung kamay? Pastor, please pray for me. Meron po ba? Meron po ba? Itaas mo lang yung kamay. God bless you. God bless you. Meron pa po bang iba? May isa pong nagtaas ng kanyang kamay. Meron pa po bang iba? You want to make the decision. Gusto mong gawin yung decision na yun. Magbabago ng lugar na patutunguhan mo. May dalawa pong nagtaas ng kamay. Meron pa po bang iba? Huwag ka maya, huwag ka matakot. God bless you. God bless you. Meron pa po bang iba? Nangungusap ang Panginoon sa inyo. Alam niyo, sa puntong ito, nagtaas kayo ng kamay, marapatin niyo po na lapitan kayo ng counselor namin. Kausapin kayo at makipag-pray sa kanila. Ang layunin po namin ay hindi kayo akayin sa relihiyon. Kung hindi kayo aalis ngayong gabing ito na wala yung regalo sa puso nyo. Meron po akong nangangailangan ako ng 2 lady counselors, please, at isang male counselor, please. Meron po ba mga iba na magtataas ng kanilang kamay? Lady counselor, please. Meron po ba na magtataas ng kanilang kamay? If you are a lady counselor and you know how to witness, please stand and I am going to point you to the person whom you are going to witness to. Meron po ba? Sige, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. You can witness. Meron ba? You can stand. Yung ating counselor, you can stand. And I'm going to point. Another person, another male. Sige. Sumama lang po kayo, ha? Okay.
Pwede kayo. Lady Counselor, one more. Lady Counselor, please. Lady Counselor. Huwag po kayong matakot ha. Huwag kayong maano kasi hindi ito pagbabago ng relihiyon. Gusto lang po namin hindi kayo aalis dito na walang katiyakan sa puso nyo ng inyong kaligtasan. Bless. Meron pa po bang iba? Hindi po natin ito habaan ha. Alam ko, gabi na. Meron pa po bang iba? Samahan niyo po ako sa panalangin. Kung kayo may katanungan, lapitan niyo lang po ako. Pero sayang po. Ngayong gabing ito, pwede niyong gawin yon sa inyong sariling paglapit sa Panginoon at panalangin. Panginoon, salamat na hindi kami kailangang magbakasakali. Sapagkat doon pa lamang sa John 3:16, kung susuriin namin ito, hindi mo ito nilagyan ng pangalan. Ang alok mo ay gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, mangusap ka sa bawat naririto. Alam ko, O Diyos, maaring bago ito sa kanila. Pero Panginoon, sayang kasi ito ang tiyak na kaligtasan. Si Kristo lamang. Salamat muli sa mga bisita nagpunta rito. Salamat sa mga kapatirang naghanda. At panalangin ko, O Diyos, nabubuksan mo ang kanilang puso upang ang kapaskuhang ito ay tunay na maging Paskong may kabuluhan. Ito po ang aming panalangin sa matamisong pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Para po sa ating huling awit, sa kanyang banal na salita. Thank you very much po, Pastor. Alam niyo po ba, doon sa mga nagtaas ng kamay kanina at sila ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. There were thousands and thousands and thousands of angels are rejoicing in heaven. Sa isang kaluluwa pa lang. Kanina nagtaas sa bilang ko, 4 yata eh. Kaya purihin po ang Panginoon. Para po sa ating huling awitin, tayo po tumayo lahat, pero bago po tayo aawit, gusto ko lang pong i-recognize po muna. Meron pa po tayong mga bisita, si Sayan Pascual. Upo muna tayo, no? Sorry. Sayan Pascual. Saan si Sayan Pascual? Yun! Thank you very much. Salamat po sa inyong pagbisita. At saka si Andrea Pascual. Mag-asawa siguro, ano? Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana ay babalik kayo muli. Ang amin pong service dito ay every Sunday, alas 9 ng umaga, tapos Gospel Hour, alas 5 ng hapon. Pwede na ho kayong umupo. Si Fernan Pasyon. Fernan. Ayun, salamat po sa inyong pagdalo. Ano? Purihin po ang Panginoon. Siya po yung naka-green. Kamayan po natin siya mamaya. Si Camille Sirano. Camille. Ayun, halos katabi din ni tawag dito, Fernan. Si Camille Sirano, salamat po. Si Eliza Mateo. Siya po ay in-invite po ni Dr. Ina. Eliza. Ayun, nandun sa likod. Ayan po si Eliza. Salamat po sa inyong pagdalo. Pinakahuli, last but not the least, si Angelo Flores. Ayun, nasa likod. Salamat po sa inyong pagdalo. Sila ay inibita ni Vinice Garancho. Salamat po, no? May pahabol na announcement.
meron pong photoshoot. Lahat po ng mga kasali sa Bible Club workers, cantata workers, including yung choir members, instrumentalist, yung mga participants po sa drama kanina, the church decor team, the church family Christmas committee, and the ushering ministry. Tapos, kung sino man yung pwedeng sumali, meron pong picture taking po mamaya after po ng service. Alright? Ayan, tayo po'y tumayo lahat. Atin pong awitin para sa ating closing hymn. Ang Hark the Herald Angels Sing. Ang stanza 1. Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy on, God and sinners let outside. For the holy nations rise, for the triumph of the skies. Proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Atin pong awitin ang ating closing song. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Magandang gabi po sa ating lahat. We are dismissed.